Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Isang pagsangbang wagas ang aming alay sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri
Tawag sa pagsamba. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kapulungan. Ang kapangyarihan ni Yahweh ay pinapalaganap sa sangkatauhan at sa lahat ng panig ng bansa. Ang kanyang paglingap ay nahahayag sa lahat ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Lahat, ang pagkalinga at habag ng Diyos ay patuloy na nararanasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay kanyang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal upang bigyan ng bagong pag-asa. Tayo'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa kaloob mo sa aming kaparaanan sa buhay. Ikaw ang Diyos ng kaalaman. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa iyo, maging ang makabubuti sa iyong mga anak. Nasusukat mo ang aming pagkatao at ang aming puso ay binabago ng iyong mga aral. Lubos ang aming pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ngayon, sa aming pagsamba, ay ipaunawa sa amin ng banal mong Espiritu ang nararapat naming gawin upang maging karapat-dapat kami sa iyong presensya. Sa pamamagitan ng aming pagsamba, ay maihayag namin sa iyo ang aming pag-ibig at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tawag sa pagsisisi. Espiritu ng buhay na Diyos, halina at punuan ang aming mga puso sa iyong presensya. Itulot mong ang iyong kapangyarihan, kapayapaan, kagandahan, at walang hanggang kaluwalhatian ay kumilos sa amin at aming maranasan ngayon ang isang malalim na pananambahan sa iyo. Sa katahimikan, aming hinihintay ang iyong pagpapatawad at presensya, o aming Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan
at muling pagkabuhay ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Ang Diyos ng karunungan ay mahabag sa atin. Patawarin tayo sa ating mga sala. Turuan tayo sa landas ng katuwiran at katotohanan. Gabayan tayo sa isang dalisay na pagkaunawa ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Amen. Manalangin. Aming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kadakilaan. Tunay nga po na ang iyong pag-iingat para sa amin ay iyong itinatalaga. Pangunahan mo kami sa aming panambahan ngayong umagang ito. Iyong buksan ang aming mga puso at isipan upang mahayag sa aming lahat ang iyong banal na katuwiran at pagkatawag. Naway patuloy ka naming mapapurihan sa iyong kabanal-banalang trono. Pandiliin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang patuloy nagagabay sa aming panambahan ngayong umagang ito. Dakila naming Diyos, patuloy po naming nilalapit sa iyo ang aming iglesia. Ikaw ang siyang patuloy na lumingap. Ikaw ang magbigay sa amin ng katatagan sa kabila ng mapanghamong panahon. Mula sa pandemyang aming nararanasan, iyo nga pong ilayo ang iyong mga anak sa pandemyang ito. Ikaw nga po ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan ng aming mga pangangatawan upang kami makapagpatuloy ng aming buhay sa iisang paglilingkod para sa iyo. Dalangin po namin ang bawat tahanan. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay. Ikaw ang patuloy na magbigkis ng iyong dakilang pagmamahal. Naway ang tunay na pagsusunuran ng bawat bahagi o miyembro ng pamilya ay patuloy na maranasan. Iyo nga po, Panginoon, silang ingatan. Iyo rin ilayo sila sa anumang kapahamakan. Naway ang iyong biyaya ang patuloy nilang masumpungan sa kanilang tahanan. Aming dakilang Ama, patuloy po naming dinudulog sa iyo ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang patuloy na lumingap sa kanila. Iyong italaga ang iyong mapagpalang kamay upang ang tunay na kagalingan ang siyang patuloy nilang maranasan. Dakila naming Ama, mahabag ka po sa kanila. Naway ang iyong dakilang pagmamahal ang siyang patuloy mong ikandili para sa kanila. Gayun din namin din pong dinudulog sa iyo ang aming mga kapatiran na nasa ibayong dagat.
Patuloy ka nga po, Panginoong, magpahayag sa kanilang buhay. Ilayo niyo rin po, Panginoon, sila sa pandemyang patuloy na nararanasan ng aming mundo. Dakila naming Diyos, alam namin ang kanilang pagtitiis na mawalay sa kanilang pamilya. Sa pamagitan at diwa ng aming pagkakais at pananampalataya para sa iyo, muli kaming pinagbubuklod at pinagkakaisa sa pamagitan ng iisang pananampalataya at panalangin para sa iyo. Ikaw nga po ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Ikaw rin ang mag-ingat sa kanilang paghahanap buhay. Patuloy mong ihayag ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na gagabay sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Dakila naming Ama, patuloy po naming idinudulog sa iyo ang aming bayan. Sa kabila ng pandemya na aming nararanasan, ang mga kapatid namin na walang hanap buhay, ikaw nga po, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay. Patuloy mong buksan ang iyong masaganang biyaya para sa kanila. Iyong italaga ang iyong pag-iingat upang sa pagtuklas ng iyong biyaya ay patuloy nilang maranasan ang iyong tunay na paggabay para sa kanilang buhay. Dakila naming Ama, patuloy po naming idinudulog sa iyo ang aming nalalapit na anibersaryo ng pagkatatag ng aming iglesia. Bagamat hindi kami magkakasama, pero sa iisang diwa ng aming pananampalataya, kami ay magdiriwang at patuloy na maglilingkod para sa iyo bilang iyong tinawag sa iyong iisang katawan, na kami ay dapat magpatuloy sa aming mga gawain sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Dakila naming Diyos, pangunahan mo ang iyong iglesia. Gayon din, Panginoon, ang aming kumperensya, na siyang patuloy na sumasaklaw sa pagkalahatang iglesia na iyong patuloy na pinagbubuklod. Pangunahan mo ang aming conference minister. Pangunahan mo ang tagapanguna ng aming konsilyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang patuloy na magbigay ng katalinuhan. Ikaw ang siyang patuloy na gumabay. Patuloy mong ilayo sa anumang kapahamakan o sakit na nararanasan. Dakila naming Diyos, ikaw ang siyang aming saligan. Ikaw ang aming patuloy na malalapitan sa anumang hamon para sa aming buhay, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay. Kung kaya't patuloy po naming idinudulog sa iyo na ikaw ang siyang patuloy na makipisan sa amin, gayon din para sa aming bayan. Dakila naming Diyos, maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong batayang talata ngayong umagang ito ay patuloy po nating masusupungan mula po sa Acts chapter 3 verse 1 to 10. Ganito po ang ating mababasa. Minsan, katlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking pinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro,
tumingin ka sa akin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya ililimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya ang kanang kamay, ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-buko ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nagkilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuan ng magandang templo. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig natin mula sa kanyang mga salita. Give me a cause that is grand, and a vision to send, that calls for the best I can be. Something worthy to live for, a reason to give, everything that I ever could be. All there must be more. Take me, Lord, how I need you to give me a glimpse of eternity.
Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Muli ay tayo ay magsasama-sama ngayong umagang ito. Ngayon din, malapit na rin po ang ating anibersaryo. Pero mga kapatid, sa hamon ng panahon mula sa pandemya na ating nararanasan, patuloy po rin pong pinagbabawal ang social gathering. At ngayon ay patuloy na ipinahayag ng ating mahal na Pangulo na mananatili tayo sa GCQ. Kaya ang isang sama-sama natin na ating tradisyon na ginagawa, tayo ay nagsasalo-salo, magkakasama, ngayon ay hindi. Pero hindi lang naman tayo ang nakaranas ng ganito. Lahat ng mga iglesia o pagtitipon ay hindi pinapayagan at hindi rin sila nakaranas ng anumang pagdiriwang. Even nga, sabi nga natin na isang kasalan o binyagan, ito ay mahigpit pa rin pinagbabawal, no? Mas mabuti pa rin na ganito na nakabidyo tayo. Pero sabi nga natin, hindi naman nababawasan ang ating pananampalataya o pananalig sa ating Panginoon. Stay at home pa rin tayo mga kapatid. Ngayong unang araw ng linggo, sabi ko nga, gaya ng aking ipinahayag noong nakaraang linggo, tayo po ay magsasagawa ng ating communion at ito po ay atin pong ihahatid sa inyong mga tahanan. Kaya po akin pong hinihilingan sa inyo, no? At akin ding na kayo ay manatili sa inyong tahanan. At ako rin ay humihingi ng paumanhin sa hindi ko maaabot dahil sa malalayo, no? Pero sabi nga, yung malapit lamang, sabi nga natin, na kaya kong marating ay atin pong pupuntahan. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos at aming magulang, patuloy kang magpahayag sa aming pagtitipon ngayong umagang ito. Iyong igabay sa amin ang iyong makatuwiran na pakikipisan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Naway ang sambitin ng aming mga labi at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay patuloy na mahayag sa pagtataas ng iyong pangalan para sa iyong kabanal-banalang trono. Dakila naming Diyos, maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen. Ang aking mensahe ngayong umagang ito ay aking pong pinamagatang ang himala sa magandang pintuan. I think familiar kayo sa verse na ito, no? Sabi nga natin, ang panalangin ay umaakyat sa ating mga puso at ito ay nagbibigay ng matinding pananampalataya at pananalig kay Kristo. At dahil sa pananalig, tayo ay huwaling sa anumang ating hingin sa Diyos, bunga ng ating mga pananampalataya. Ang ating mensahe ngayong umagang ito ay patungkol sa isang lalaking lumpo na simula pa ng kanyang pagkabata ay hindi na siya nakakalakad. Alam nyo, isang kagalakan ng isang magulang na makita niya ang kanyang anak, no? Yung tinatawag nating unang hakbang ng kaniyang anak. Isa po itong kagalakan ng mga magulang. Pero ito ay hindi naranasan ng kanyang magulang ang kagalakan na sinasabi o nadarama ng mga magulang na nagkaroon ng anak.
sapagkat ang kanyang anak na ito ay hindi po natutong lumakad kasi ang paa ng kanyang anak ay deformed. Nang makita ng lumpo sina Pedro at Juan, ay laking tuwa ng lumpo sapagkat umaasa siya ay mabibigyan ng limos. Alam ninyo, napakahalaga sa lalaking ito yung limos na kanyang tatanggapin sapagkat ito ang kanyang ikinabubuhay sapagkat makakabili din siya ng pagkain. Kung walang magdadala sa kaniya doon sa templo, malamang hindi siya makakakain. Kaya napakahalaga sa kanyang buhay na makatanggap ng konting limos o konting tulong upang siya ay makakain araw-araw. Sa kanyang kalagayan, sapat na siya ay makakain sa araw-araw. Sabi nga, hindi na niya hinahangad na makatanggap pa siya ng mas malaking tulong o mas malaking limos mula doon sa mga tao. Minsan, mali yung ating paningin o pagtingin na kapag marami kang pera, mas iigi o mas bubuti ang iyong buhay. Ang katotohanan, ang pera ba ang ating pangunahing pangangailangan? O ito ba talaga ang ating kailangan? O baka ang ating pangunahing pangangailangan ay kung paano tayo makikipagrelasyon sa ating Diyos. Ang ating teksto ay nagpapakita sa ating lahat mula doon sa lalaking lumpo na sinasabi niyang kailangan niya ng pera. Pero ano ang kaniyang tinanggap? Sa pangalan ni Jesucristo, ikaw ay gagaling. Ito ang kaniyang natanggap. Isang kahangahangang biyaya na ipinagkaloob sa kaniya ni Pedro at ni Juan. Para bang ipinapaunawa rito na hindi mo kailangan ng napakaraming pera. Sa halip, ang kailangan mo ay maraming Kristo para sa iyong buhay. Tandaan po natin na ang pagpunta ni Pedro at Juan doon sa templo ay upang manalangin para itong isang tradisyon na ginagawa ng mga tao roon. Kaya naman, siguro kung inyong mapapansin sa ibang TV station, pagsasapit ng 3 p.m., di ba? Ipuputulin nila ang programa at magdarasal. O ito yung tinatawag nilang 3 o'clock habit. Siguro para sa kanila, ito ang tamang oras na para magbulay-bulay sa kanilang sarili mula sa pagsasakripisyo ng anak ng Diyos na si Jesus. Nagkaroon sila ng pagsasama-sama para manalangin. Sa atin bang panahon, ganito rin ba tayo? Nakadadalo ba tayo sa ating gawaing panalangin o kaya naman nananalangin ba tayo sa araw-araw? Ang ating batayang teksto na ating binasa ay sinabi na ang lalaking lumpong ito ay regular na palaging naroon sa magandang pintuan. Alam niyo mga kapatid, napaisip tuloy ako. Dapat pala ang pintuan ng simbahan ay maganda. Sabi nga natin, special. Dapat magandang-maganda. Inisip ko tuloy kung ilang pintuan mayroon doon sa templo. Siguro yung ibang pintuan na hindi binanggit ay pangit. By the way, it is not important. Bakit ba naroon ang lalaking lumpo sa magandang pintuan? Para manghingi ng pera, habag, awa,
sa mga taong pumapasok doon sa magandang pinto. Nang papasok sina Pedro at Juan, nahabag sila sa kaniyang kalagayan. Marahil, inaasahan ng lumpo ay bibigyan siya ng limos. Pero sinabi nila na tumingin ka sa amin, wala kaming pila o ginto na ibibigay sa iyo. Siguro, sa damdamin nung lumpo na sinabi ni Juan at Pedro na ganon, ay nalungkot. Dahil wala naman silang may bibigay para sa kaniya. Pero, wika na Pedro at Juan, mayroong mas higit kaming ibibigay sa iyo. Marahil nagtataka ang lalaking lumpo. Wala silang ginto, wala silang pila. Ano kaya ang ibibigay nila para sa akin? Ang ibibigay namin sa iyo, wika ni Juan at Pedro, sa ngalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Napakalinaw po. Sinasabi po, hindi si Pedro at Juan ang nagpagaling sa kanila, kundi si Jesus. Tingnan natin ang mga sumusunod na paliwanag nila Pedro at Juan tungkol dito. Mula sa verse 3, sa chapter 3, verse 12. Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kaya sa aming kabanalan? Pinagaling siya ni Jesus at binigyan siya ng pananampalataya, siya ay gumaling. In verse 16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus na ibinigay ni Jesus at ibinigay sa lalaking lumpo ay tunay na kagalingan. Siya ay naniniwala o nananalig sa Panginoon. Sa pamagitan ng kaniyang pananalig, kanyang nakamit ang tunay na kagalingan. Ito ang napakagandang kaloob ng Diyos para sa kaniya. Maligtas mula sa kaniyang malungkot na karanasan o kalalagayan. Kaya nga sabi nga natin, ang pananampalataya ay mahalaga. Ang pagmamahal ng labis sa sarili ay hindi magbubunga ng isang tunay na pananampalataya, kundi binibigyan tayo ng Diyos mula sa kanyang kagandahang loob ng isang gift of salvation, which includes the gift of faith. For by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may be boast. Ephesians 2:8-9. Lumakad, lumukso, at nagpuri sa Diyos. Ang lalaking lumpo, marahil naisip niya parang isang panaginip ang nangyaring kababalaghan o milagro sa kanyang buhay. Isang napakagandang panaginip. Dahil ang kanyang mga paa ay nakakalakad, ang kanyang mga bukong-bukong ay naiuunat o nagpapangsyon na ng maayos. Kaya nga sabi rito, nakakatalon at nakakatakbo. Tatalon, tatakbo, parang ganun po yun eh. Ang pagpapagaling sa kanya ay hindi niya inaasahan. Sabi nga, hindi niya ito inaasahan sa kanyang buhay sapagkat kung titingnan po natin, doon na siya tumanda. No? Doon sa templo, araw-araw dinadala siya roon
para manglimos. Ibig sabihin, halos kalahati ng kanyang buhay o sa kanyang sarili, buong buhay niya ay ganoon na lang siya. Pero isang araw, isang napakagandang regalo sa kanya ang hindi niya inaasahan na ibinigay. Higit pa sa ginto at pilak ang kanyang nakamtan para sa kanyang buhay. Mga magulang at mga kapatid, isang pong napakagandang aral ang ipinakikita rito. Ang lalaking lumpos sa dami-dami ng pumapasok sa simbahan, halos wala sa kaniyang pumapansin sa kaniyang abang kalagayan. Walang nagmamalasakit para sa kanya. Kaya nang nakita niya si Pedro at Juan, ito ay kanyang tinitigan. At sabi nga, napatingin din sina Pedro at Juan at nahabag sa kanyang kalagayan. Marahil siguro mga kapatid, nadurog ang puso ni Pedro at Juan mula sa kanyang kalagayan. Ito bang taong ito ay mananatili na lamang habang buhay? Habang buhay na lang ba siyang manlilimos? Kung bibigyan ni Pedro at ni Juan ng pilak o ginto, ito ay isang pansamantala lamang na ayon sa pangangailangan ng lalaking lumpo. Pangangailangan ng pagkain para sa araw-araw. At hindi sasapat, sabi nga, hindi sasapat yung kanyang tulong o maibibigay na tulong para sa kanyang buong buhay. Subalit, ipinagaloob nila ay isang kahangahangang regalo na matuloy na natamo ng lalaking lumpo sa kanyang buhay, na hindi mapapantayan ng pila, hindi mapapantayan ng ginto. Maraming pumapasok sa simbahan pero hindi nila napapansin kung paano magmamalasakit sa gawain ng iglesia at sa buhay ng iglesia. Kailangan po nating buksan natin ang ating mga mata. Kailangan nating buksan ang ating mga pandinig. Gayon din ang ating mga puso at isipan upang ating maranasan at maunawaan ang pangangailangan ng ating kapwa, gayon din ang ating iglesia para sa isang mas malawak na gawain. Kung papaano natin natanggap ang pananampalataya sa Diyos sa ating buhay, matutunan natin gumawa at magtiwala sa Kanya. Sapagkat kung anuman ang ating ilalapit sa Kanya sa pamagitan ng ating pananalig at pananampalataya, ito'y Kanyang ipagkakaloob sa atin. Darating ang araw, ang lahat ng Kanyang nilikha ay gagawing bago. Mayroong isang perpektong kaayusan. Sabi nga, kung ang ating mga katawan ay mayroong mga karamdaman, ito ay gagaling at magiging bago. Kaya sa buhay natin bilang mga mananampalataya, napakahalaga ng ating pagtitiwala. Napakahalaga ng ating pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Sapagkat ang ating Kristo na ating sinasampalatayanan, ang siyang Kristo na nagbigay ng buhay para sa atin, ang Kristo na ating manggagamot. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo.
manalangin. Sa pagwawakas, aming dakilang Diyos ng aming pananambahan, muli ka naming pinasasalamatan mula sa iyong kabutihan para sa aming lahat. Sa iyong mga biyaya, pag-iingat at pagpapagaling na iyong patuloy na ipinaparanas para sa amin. Maraming salamat, dakila naming Diyos, sapagkat patuloy kang naririyan. Patuloy mo kaming kinakandiling at iniingatan. Dakila naming Ama, sa pagtatapos ng aming gawain ngayong umagang ito, patuloy kang makipisan sa bawat isa sa amin o sa bawat tahanan. Iyong ibukas sa amin ang iyong masaganang pagpapala. Patuloy mo ring buksan ang aming mga puso at isipan upang ang iyong pinag-uutos para sa amin, ito'y aming magampanan at patuloy ka naming masundan sa iyong mga yapa. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa iyong patuloy na pagkandili sa pagkakataong ito. Alam namin kung kami ay patuloy na hihiwalay, walang patutunguhan ang aming buhay na ito. Hindi magiging tunay at hayag sa amin ang iyong kabutihan. Kung kaya't patuloy namin isinasamo sa iyo na kami iyong ingatan, bigyan mo kami ng kalakasan upang aming magamit kung anuman ang dumarating na pagsubok sa aming buhay
kami nananatili at patuloy na humahawak sa iyong pangalan. Dakila naming Diyos, ang iyong mga anak ay mayroong mga natatanging pasasalamat. Kung ito man ay isang pasasalamat dahil sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa kanila sa pagsapit ng kanilang kaarawan, patuloy mo nga po, Panginoon, silang pagpalain. Patuloy mo silang ingatan. Ihayag mo sa kanila ang iyong masaganang biyaya. Ikaw nga po ang siyang patuloy na kumalinga at gumabay sa isang paglilingkod para sa iyo. Kung ito man ay isang pasalamat dahil muli nilang nasumpungan ang iyong mga biyaya sa pamamagitan ng kanilang ikabubuhay, dakila naming Diyos, tanggapin mo ang masasalamat ng iyong mga anak. Patuloy mong kalingain ang iyong mga anak na ito upang lagi silang magpasalamat para sa iyo. Kung sila man ay lumalapit sa iyong harapan at humihingi ng isang tunay na kagalingan mula sa kanilang pisikal na pangangatawan, ikaw nga po, Panginoon, ang siyang patuloy na magpahayag sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya o pananalig sa iyo. Naway patuloy mong ipagkaloob ang kagalingan na kanilang hinihingi para sa iyo. Kung paano mo pinagaling ang lumpo, gayon din ang iyong mga anak na patuloy na lumalapit sa iyong harapan. Patuloy mong ihayag ang iyong kadakilaan para sa kanila. Kinikilala namin ang iyong tunay na kabutihan sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay. Ikaw ang aming Diyos at dakilang manggagamot. Kung kaya't ihayag mo sa amin ang iyong tunay na kadakilaan, gayon din patuloy ka naming pinasasalamatan sapagkat anuman ang hingin ng iyong mga anak, ito'y patuloy mong ipagkakaloob sa pamagitan ng kanilang pananampalataya at pananalig para sa iyo. Mangyari ang iyong banal na kalooban, aming dakilang Ama. Sa amin nga pong paghiwa-hiwalay at mga paghayo, iyo mong italaga ang iyong masaganang pagpapala. Ang pagpapala nawa ng Diyos amang nasa langit ang siyang patuloy nating maranasan. Patuloy nawang ibukas ng ating Diyos ang kanyang masaganang biyaya at sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, mahayag sa atin ang tunay na kapayapaan at pagmamahal. Gayon din ang kanyang pag-iingat sa patnubay ng kanyang banal na Espiritu Santo. Humayo tayong lahat at taglay ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Sumaatin nawang lahat ang kanyang banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.